Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa STOA channel. So ngayong araw na ito ay may gagawin tayo na sharp na refrigerator. So ang kaso po nitong refrigerator ay hindi po lumalamig. Yun po ang complaint ni customer. And then dinala po ni customer dito sa atin. So titingnan natin guys kung ano po ang naging problema nitong refrigerator na ito. Kung bakit hindi siya lumalamig, and then samahan nyo ako ngayong araw na ito sa ating gagawin na ito na sharp na refrigerator. So ito po yung gagawin natin guys na sharp na refrigerator. So ayan po. At medyo malaking refrigerator po ito. Ayan. So putulan tubo. So ito pong tubo na ito ay hindi po ito sadyang naputol. Kung gagawin natin ngayon, since na ito yung plug na ating refrigerator, ay ating isasaksak muna. Although naputol ito guys, pwede naman po siyang maisaksak. Just to confirm kung ang compressor natin ay umaandar. Okay. So i-plug muna natin para ma-confirm natin ito. I-plug natin dito sa ating energy meter. Ayan guys, at umaandar po ang ating compressor. Tingnan natin kung ilan ang current. .2, kasi nga po wala na tong refrigerant. And then pero meron pong umaandar po yung ating compressor guys. Ayan. So ang ating unang gagawin dito, since na umaandar ang compressor, isi-system reprocess natin ito. Duduktong natin itong tubo guys. Pagkatapos ipa-flushing natin yung system, and then tingin ko dun lang ang problema, kasi dito sa ibang mga tubo wala pang nagalaw eh. Kasi mga technician na pag nag-check up, chine-check kung may refrigerant, kasi inverter nga po itong ating refrigerator na ito. Kung minsan pagkabarado, ang compressor po namamatay. Okay, so kaya po siguro pinutol ito, kasi nga po siguro nagsi-shutdown yung compressor dahil barado ang system, nag-overcurrent, kaya po nagpo-protect yung IPM board. Pero suggestion ko po na mali po dito, kasi mas mahirap po pagka dito nagduktong, dahil kung makikita natin guys, may coating kasi yan. So para yung ating tubo ay maproteksyonan sa pagkababad sa tubig, nilalagyan nila ng coating ito. Kaya lang since na dyan pinutol, so kung halimbawa na gusto nyo magputol guys, ang sinasuggest ko, mas maganda dito sa filter dryer. Ito po, itong access valve dito, kasi pag sinistem reprocess, tatanggalin naman talaga yung filter dryer, papalitan. So dito na lang kayo magputol, kasi the same po yan. Kung halimbawa po na dito kayo magpuputol ng tubo, ay mas mas madali po kaysa sa dito tayo magpuputol, doble-dobleng trabaho, kasi ito tatanggalin naman talaga to eh. So kung halimbawa na dito tayo magtatanggal, hindi na tayo magre-repair ng tubo dito. So maiiwasan po natin yung leakage. Kasi the more na mas maraming duktungan guys, the more na mas marami tayong possibility ng leakage. Since na ito kasi buong tubo ito eh. So kung magpuputol tayo dyan, di magduduktong tayo ng dalawa. Kasi ito hindi na natin may duduktong to dahil masyado maliit itong tubo.
316 po itong tubo na ito. So mangyayari niyan, papasok natin siya sa 1/4. Magduduktong tayo dito, then isang panduktong dito. So dalawa siya. Para po maduktong natin ito, maglalagay tayo ng parang coupling. So dalawang dulo po nung coupling ang possible na magkaroon ng leakage. Samantalang kung dito tayo magpuputol, ito naman po talaga ay access valve. So papalitan po natin ito ng access valve. Kasi pagpapalit natin ng filter dryer, magpapalit po tayo ng maglalagay tayo ng access valve, saka tayo magsasara. Okay, so yun po ang isang tip ko dito ngayong araw na ito guys, na kung halimbawa na gusto nyong ma-check kung barado yung system o may butas po yung tubo natin, para ma-check nyo kung may refrigerant, dito po tayo magpuputol. Kasi kung minsan guys, yung current po ng barado at saka po ang current ng butas, o wala nang butas yung tubo dahil kaya po nawala yung refrigerant, pareho po ang current ng reading natin. Kung minsan 0.2, 0.3 ampere ang nare-reading natin, umaandar ang compressor. Para ma-assess natin na mabuti, titingnan natin kung may refrigerant pa yung system. So kapag ka po lamang refrigerant, so yun po yung assurance na wala pong butas yung system. Ang possibility, barado po ang capillary. Ma-assess po natin na maayos. Pero kung halimbawa po na, o kaya naman po namamatay ang compressor, pagka po kasi barado siya at pinutol natin itong dito sa access valve at lumabas po ang refrigerant, aandar po ng dire-diretso yung ating compressor. Yun po yung reason bakit may mga technician po na nagpuputol o nagpuputol ng tubo para ma-check o ma-assess ng maayos kung ang sira po ng system ay barado lang o may butas po yung tubo natin. Kasi pagka tumagal na po ang rep guys na mga 3 taon, na-encounter po natin, nagkakaroon po siya ng butas doon sa condenser kasi kinakalawang po yung mga tubo. Especially po yung mga nakabaon na tubo rito sa sidings at saka doon sa gilid ng pinto. Ayan po. Kasi guys, kung minsan may mga nakabaon po na tubo rito, dito po saka dito po, nagsisilbi po siyang heater po ng pinto para po yung ating gasket ay manatiling malambot. Kaya lang po kung minsan sumisingit po yung tubig dito na galing sa loob pag nag-defrost, sumisingit po siya rito. Pagka hindi po maganda yung pagkakasealed nitong gilid, pumapasok siya ron, kinakalawang yung tubo dito sa loob, kaya po nabubutas siya katagalan. So ayun guys, at nalagyan na natin ng mga access valve itong ating mga tubo dulo-dulo, and then naiduktong na rin natin itong tubo na naputol. So ngayon, ipa-flashing natin ito. Lilinisin natin yung loob ng mga tubo. And then ibabalik po natin, at pagkatapos ay atin pong titestingin na kung okay na. So ito, naka-ready na po yung ating cylinder na gagamitin natin sa pagpa-flashing ng 141B. So gagamit tayo ng 141B, lalagyan natin siya. Then ipa-flashing natin yung buong system, and then ibabalik po natin. So para hindi masyadong mahaba yung video natin guys, ay kakat muna natin ito. Magpa-flashing muna tayo ng system, and then i-assemble po natin uli. Okay, so
So ayan guys, at natapos na nating i-flushing yung system natin. And then ngayon ay nagkarga na tayo ng nitrogen. So 140 at pababayaan natin siya overnight para matest natin kung may leak ito. Then bukas i-ano po natin siya, i-vacuum natin, and then magkakarga tayo ng refrigerant. So ayan, at nagpalit tayo ng filter dryer dito. Ito yung lumang filter dryer, just to make sure na wala pong contamination. Much better po na every magbubukas tayo ng refrigerator ay magpalit po tayo ng filter dryer. At ayan po, nag-leak check na rin ako guys dito sa ating mga dinuktong. Wala naman po akong nakitang leakage. Ipe-pressure test natin siya overnight just to make sure na wala pong butas pati yung ating condenser unit. Kasi mostly doon naman po nagkakaroon ng leakage. So balikan natin ito guys tomorrow. Tomorrow na po natin siya i-vacuum and then kakaragahan ng refrigerant. 2,000 years later. So ito guys, after overnight ng pressure test natin ay bibisitahin natin tong ating ginagawang refrigerator na Sharp. Tingnan na natin ang pressure. So ayun guys, 140 pa rin. Hindi po nagbago overnight. So ibig sabihin wala na pong leak itong ating refrigerator. Ngayon ang gagawin natin, i-release natin yung nitrogen, pagkatapos i-vacuum natin. Preparation for charging ng refrigerant. Okay. So ayan, at i-release natin itong ating nitrogen. Ayan, after na may-release natin yung nitrogen, ay atin pong i-vacuumin para po mawala yung mga moisture na natitira dito sa ating system. Kailangan natin siyang vacuumin ng 1 oras. Ako nagba-vacuum, kung minsan po sumasablay, inuulit ko po siya. Pero ngayon po, nagba-vacuum po ako ng 1 oras. Mas matagal po ang vacuuming, napansin ko, mas maganda. Mahirap siyang gawin sa bahay ni customer. Especially yung mga R600 po ngayon na mga refrigerator. Talagang kuminsan po, pagka 30 minutes mo lang siyang binacuum, nagba-back job. So ngayon, ang ginagawa ko, 1 oras na po ang standard ng vacuuming ko. Mas nagiging maganda po ang resulta. So ayan guys, mag-vacuum na tayo. So yun guys, na-share ko lang po sa inyo yung isa sa mga po yung vacuuming ng mas matagal. So halimbawa po na nagkakaroon kayo ng problema sa mga gine-repair nyong rep, pinaandar nyo o after charging nyo ng refrigerant, tapos po hindi po siya nagtutuloy, kumbaga after charging nyo, paandarin nyo, aandar ng 1 oras, 2 oras, pagkatapos po nagbabara uli yung system, try nyo pong vacuumin siya ng mas matagal. Baka sakali po na mag-work din sa inyo yung ginagawa kong proseso, ay makatulong po sa inyo. So hintayin lang natin to guys, magbabacuum tayo ng 1 oras, then babalikan po natin. A few moments later. So ito guys, after ng 1 oras na mabacuum natin, ay papatayin natin at
kakarga na tayo ng refrigerant. Sarado muna natin itong ating valve. Okay. So ito guys, at magkakarga na tayo ng refrigerant. After na ma-vacuum natin itong ating refrigerator. Yan. Okay. Okay, at naglalagay tayo ng initial charging na 20 PSI kasi R600 po ito. So ayan guys, 20 PSI lang ang ating initial charging. Pero syempre kailangan natin ng ammeter para ma-monitor po natin ang current. So ayan, natumandar ng ating compressor. Ang ating current ay 0.3. So kulang pa po ang karga nating refrigerant. So makita natin na yung high pressure natin nasa 40 PSI pa lang po. So magdadagdag po tayo unti-unti ng refrigerant. Pagka umandar na po siya guys, unti-unti lang po ang pagkakarga ng refrigerant. Guys, at ginakarga natin siya. So pagka nasa 60 PSI na yung ating discharge line, hihinto na po tayo ng pagkakarga. Tayin natin. Ngayon po ay nasa 50 PSI. Mga around 60 po. Ayan. So, hayaan muna natin siyang umaandar. Ayan po. So, nasa around 60 PSI ang ating discharge line. Then, ang current natin sa ngayon po ay 0.6. So, pabayaan muna natin siyang umaandar para makapag-circulate po yung ating refrigerant. Balikan po natin after 10 minutes. A few moments later. So ito yung ginagawa nating sharp after ng 2 oras sa testing. So ayan, at normal na po ang ating pressure. Ang atin pong 0.7 ng ayan, 0.7 ng ating current. Then check natin ang temperature sa loob. So, ang temperature natin sa loob ay hintayin natin to guys na mag negative 21. So, kasi ngayon negative 15.8. Hintayin natin na mag negative 21. At isasara na natin tong ating mga access valve. So, balikan natin siya mamaya. Hintayin natin na mag negative 21 to kasi medyo malaki po itong refrigerator na. Matagal siya pa bago niya maabot yung negative 21. So yun po yung standard natin sa mga no frost na refrigerator. Although na lumalagpas siya sa negative 21, yan po yung ating hinahanap or negative 22 na temperature bago po tayo magsarado. Kasi pag umabot ng negative 21, ibig sabihin malakas yung ating refrigerator. So ayan, naglagay tayo ng 2 bote dito. Pag umabot po siya ng negative 21 ay ating pong sasara na yung ating mga access valve. So ito guys, i-check natin uli ang temperature. So ngayon negative 22 na yung temperature nitong ating rep. At
po pwede na po nating isara yung mga access valve natin. So ayan guys, at nasarahan na natin yung ating mga access valve. So ngayon ang gagawin natin ay bumunutin muna natin siya ngayon, and then rest for magdamag, papahinga natin, and then bukas ay ating uling paanda rin, titingnan natin kung okay na yung ating refrigerator. So pahingahin muna natin to, balikan natin bukas. So ayan guys, at natapos na natin yung ginagawa nating Sharp na refrigerator. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel para po makagawa tayo ng mas marami pang video na makakapag-guide sa mga kapwa natin technician, lalo na po doon sa mga bago. Paki-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.